Yun ang po mga umaga po. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay sa Reverend Father Mark Pilusong. Tumayo po ang lahat at awitin natin ang pagbulat na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid at kaibigan sa Panginoon, ang puso na puspos ng pananampalataya ay pusong nagpapasalamat dahil ang pusong may malalim na pananalig sa Diyos ay may mataimtim na kinikilala ang kabanalan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Aminin po natin ang ating mga kasalanan. Aalalahanin natin ang mga sandali na tayo nagkulang at nagkasala sa Panginoong Diyos. Humiling tayo ng kapatawaran upang marapatin niya tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawa mo kami. Ito po ang banal na misa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mong sa amin ang kaloobay manoot sa pag-ibig na iyong ngalan ay dakila at bando, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkuko sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ito po ang tatwa ng Father. Tingnan po sila. Ang salita ng katotohanan ay lumaganap sa inyo at sa buong sanlibutan. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Cristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid natin si Timoteo, sa mga taga-Colosas, na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo tuwing ipananalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito ng ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumagana sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala. Tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epapras, tapat na lingkod ni Kristo. Mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa Kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ito ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ako'y nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na olibo sa tabi ng templo. Ang aking katulad, nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahayag ko kasama ng madla. Ako Ako'y nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. upang ang buhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon
At sumainyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyenan ni Simon, kaya ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon din ay tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at ang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi ni Jesus, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral si Jesus sa mga sinagoga sa bayan ng Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal kong kapatid at kaibigan sa Panginoon, sinasabi na ang puso na punong-puno ng pananalig, na siya ring kapahayagan ng pananampalataya, ay puso na nagpapasalamat. When your heart is full of faith, you cannot but offer praise and thanks to God. Hindi ba? Katulad ngayon, sa palagay ko naman ay talaga kayong pinuspos ng pagpapalang dulot ay pananampalataya. Hindi tayo nagsisimba na walang pananampalataya. Kaya the primary requirement every time we come to worship God at Mass is faith. At ang pananampalatayang iyan ay umuudyok din sa atin upang tayo ay matuto, upang tayo ay makinig, upang tayo ay umunawa, upang tayo ay sumunod. Sino ang ating natutunan? Ano ang ating sinusunod? Ano ang katotohanan na ipinahahayag mula sa pananampalataya? Walang iba kundi si Jesucristo. Kaya nga, sa unang pagbasa, sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang mga unang Kristiyano ng Kolosas, ang Kolosas ay isang maliit lamang na pamayanan ng mga Hentil. Kapag sinasabing Hentil, ito ay mga hindi Hudyo, hindi mga Israelita. Sila ang mga tao sa labas ng Israel na sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol San Pablo ay nakarinig rin ng mabuting balita at nagpasakop sa pamamagitan ng pagbibinyag kay Kristo.
Kaya nga sabi ni Cristo, sabi ng Apostol San Pablo, nagagalak at nagpapasalamat ako sa Diyos sa tuwing nakikita ko kayo. I praise God. I am happy before God every time I see you. Dahil batid ni Pablo ang Apostol na ang mga taga-Kolosas ay malalim ang kanilang pananampalataya. Pinuspos sila ng pananalig. At sa tuwing si Pablo at kasama si Timoteo, mga alagad, mga apostol, sa tuwing sila ay nananalangin, every time they pray, every time they offer praise and thanks to God, ang mahalagang pangungusap doon sa unang pagbasa we remember you. Sa tuwing kami ay nagdarasal, inaalala namin kayo. Sabi ni Apostol San Pablo. Ano ang pahayag? Bakit inaalala? Dahil kinikilala ni Apostol San Pablo na itong mga taga-Kolosas, bagamat unti-unti pa lamang silang yumayabong sa kanilang pananampalataya, sila ay napupuspos na ng napakaraming kaloob o kagandahang loob o kabutihan mula sa Panginoon. There is goodness. And the moment people recognize goodness, they cannot but give thanks to God. Your faith is expressed by actions of good. Ano nga ba ang pananampalataya kung hindi mo naman ginagawa nito ng mabuti? What is faith if it is not done with concrete good acts? Kaya nga sa pagpapasalamat ni Pablo ang Apostol kasama ang iba pang mga alagad, inaalala, they remember the community at Colossus or Colosse pag sa Ingles. Parang kayo rin, no? Inaalala, no, kayo sa pananalangin. Inaalala kayo sa pananampalataya. Inaalala kayo dahil kinikilala niyo ang kabanalan na narito sa inyo, sa gitna ninyo. In your midst, holiness comes alive. Di ba? Kahit ang pagiging banal, kahit tulog ka, banal pa rin. O tinan mo, katabi mo tulog na, di ba? Kaya kung ang banal ay mabuti, ang banal ay nagpapaalala, ang banal ay nagpapaalala sa presensya ng Diyos, no? Ang banal o ang kabanalan, no, ay umuudyok sa ating lahat upang magpasalamat. For in our midst, there is goodness. Ganoon din ang nangyari doon sa Ebanghelyo. Ang mga tao, yung mga iba't ibang karakter ng tao, kung napansin niyo sa pagbabasa ng Ebanghelyo kanina, maraming mga tao roon. Sino-sino ang mga tao? Sino-sino ang mga cast of characters ng kwento sa Ebanghelyo kung kayo nakikinig. Huwag niyo sabihin sa akin sa Bodes 5 ang doon sa kwento. No? Andoon si Pedro o si Simon Pedro. Nandoon ang biyenan ni Pedro o ni Simon Pedro. Huwag niyong i-confuse. Yung Simon na sinasabi kanina ay si Pedro yon. Pedro equals Simon o Peter equals Simon. Simon equals Peter. No? Kasi kung naalala niyo ang 2 linggong nakaraan, no? Ang ebanghelyo natin ay patungkol kay Simon.
At sabi ng Panginoong Jesus ng si Simon ang tanging nakakaalam at kinilala na si Jesus pala ang Mesiyas, na si Jesus pala ang Kristo, na si Jesus pala ang anak ng nabubuhay na Diyos. Sabi ni Jesus, magmula ngayon, Simon, tatawagin na kitang bato, na ang ibig sabihin, sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. At walang masasama ang makapananaig laban sa simbahan dahil ang simbahan ay nasasalig sa matatag na pananampalataya ng mga apostol. Balik tayo kay Simon. Si Simon, ang kanyang biyenan, pati na si Jesus, syempre, at ang napakaraming mga tao, mga kaibigan, ng mga may sakit, ano man ang kanilang karamdaman, ipinamanhid kay Jesus. Dahil ang mga tao, kung saan si Jesus ay pumupunta o dinadalaw ang mga kabayanan, nakikilala nila, si Jesus ay nandoon. Kaya kung marinig nila, nandoon pala si Jesus, karamihan sa mga tao ay ipinamanhid ang sino mang may sakit upang hilingin kay Jesus na ipatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga may sakit. Ganun dapat tayo magbasa o makinig sa Ebanghelyo. Nag-i-imagine tayo. Kaya kapag pinabasa ang Ebanghelyo, makinig kayo. Upang malaman nyo ang mga iba't ibang detalye, upang ma-appreciate nyo ang kwento, at ma-appreciate nyo anong mensahe, what message does the gospel bring out to you? Kung minsan nasasabing boring ang pari, o boring ang misa, kasi wala namang sinabi ang pari. Kasi hindi naman kayo nakikinig. At hindi kayo nagbibigay ng atensyon nyo. No? Kaya, doon sa Ebanghelyo, ang mga tao, napansin nyo ba? Paglubog ng araw. Diba? Ibig sabihin, umaga pa lang, pinagaling na ni Jesus yung may sakit na biyenan, yung mataas ang lagnat na biyenan ni Simon Pedro, di ba? Napakabuti ni Jesus. Napakabuti ni Jesus sapagkat pinagaling ni Jesus ang biyenan. Ang iba, kapag biyenan na ang may sakit, ayaw nilang mabuhay. No? Ibig pa nilang, sige, di ba? O may mga ganong attitude sa kanilang mga biyenan. Hindi ba? Si Jesus napakabuti. Pinabuti niya ang may sakit. Hindi? Di ba? Di ba may mga commercial tayo, hindi ka lamang gagaling, maging mabuti ka. No? Ano yan? TGP? Okay, Mercury drug. No? Masayang magpagaling. Hindi ka lamang gagaling, pinabubuti. Diba? Kaya special ang presensya ni Jesus sa mga tao. Kaya nang malaman nilang naroon si Jesus, lahat ng may sakit, ipinamanhid. Special. Katulad ng sinabi kanina ni Sister Pearlie, pagpasok ko doon sa Christy, o bakit anong kailangan mo bibihis? O syempre bibihis ako, pag nakasutana. No? Sabi niya, special ka kasi. Feeling ko, ano ba ako? Ice cream o itlog? Diba? Kung halo-halo na may ice cream, special. Kapag batchoy na may itlog, special. Hindi ba? Kaya feeling ko kanina nagsisimula ng misa, ito pala ang feeling ng special. Ice cream o itlog? Sa mga tao, sa Ebanghelyong ating narinig, there is special. And it is Jesus. Kahit ang malaman nilang nandoon si Jesus sa kanilang bayan, lahat ng may sakit, pinamanhid. Imagine the detail of the story, buong araw at hanggang sa paglubog ng araw, pinamanhid ang mga may sakit at pinagaling ni Jesus ang anumang karamdaman.
Sa huli na bahagi ng kwento, nang si Jesus ay nagdadasal sa isang ilang na lugar sa bayan na yaon, humiling pa ang mga tao, Panginoon, huwag po muna kayong umalis. Kung maaari, pumarito o manatili muna kayo. Because they recognize holiness. They recognize something or someone is special. Kaya sabi ng Panginoon, huwag na. Kasi kung naranasan nyo na ang aking ministeryo, ibig sabihin, kung nasaksihan na ninyo ang aking gawain at pangunahin sa gawain ni Jesus, ay ang pagpagaling ng may sakit buong araw. Sabi ni Jesus, kailangan ko rin pupunta pa sa ibang bayan sapagkat ibig kong ipalaganap ang mabuting balita. Marami pa ang dapat makarinig ng mabuting balita sapagkat ito ang layunin kung bakit ako ay isinugo upang marinig ng karamihan, upang umabot saan man at kanino man ang kabutihan mula sa isang special at mula sa isang banal na si Jesus. Kaya kahit si San Pablo Apostol sa unang pagbasa, narinig natin doon, sabi niya Apostol San Pablo, na marinig ninyo ang mabuting balita o ang salita, kailangan itong ipalaganap. You cannot keep goodness in you. Kapag kayo ay nakaranas ng kabanalan, kung kayo ay nakaranas ng kabutihan, hindi yan tinatago. Kailangan ipahayag, express. Kailangan ipakita, ipamalas mo. Hindi ba? Ipamalas. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng paglilingkod. Service. So any good act, experience, holiness experience, healing experience, ang bunga nito ay walang iba kundi ang maglingkod. Tingnan nyo ang biyanan. Nang gumaling ang biyanan ni Simon Pedro mula sa mataas na lagnat, agad siyang tumayo sa kanyang higaan, mula sa kanyang higaan, at ang nasabi roon, naglingkod ang biyanan sa mga pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad. See, kung kayo ay nakaranas ng kabutihan, kung kayo ay nakaranas ng kabanalan, hindi ito tinatago lamang. Ito ay ibinabahagi, ipinapalaganap, ipinapahayag, ipinapakita sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaibigan, kapatid, naway ang ating pagpapasalamat na kapahayagan ng ating pananampalataya ay patuloy pang magpatibay ng pananalig at anumang kabutihan, bunga ng ating pananampalataya na ating naranasan, mag-udyok sa atin sa anumang paraan na kayang-kaya nating gumawa ng kabutihan. Amen? Amen. God bless you all. Tumayo po lahat. Mga kapatid, katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasakian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap,
pagkalambay, at nangangailangan ng mapagpagaling ng pagmamahal ng Panginoon. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway magpalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang Ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kahalayan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mahigit na pananakit sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao at nagdadalang hari, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Alalahanin rin po natin ang ating mga personal na mga kahilingan, ang ating mga prayer petitions ng ating pamayanan, ang lahat ng mga pangangailangan ng ating pamilya o tahanan, pati na rin ang ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ang mga may sakit. Patuloy nawa na ipahayag at ipadama ng Diyos ang kanyang mapaghilom na pagmamahal sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ginagawa mong kaming magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo na ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay aming hangarin at tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pag-aalay.
bandang langis. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin luwa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkapaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya Siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at ibinarangal sa pamamagitan ng anak mong si Kristo na iyong kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo at ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay Matay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jesse na aming obispo at ang lahat ng mga obispo at ng kanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol ni San Dionisio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong pananalig tayong humiling sa ating amang mapagmahal ayon sa itinuro na panalangin para sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang naman, sumasalangit ka. Tambay na ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Sa lupa, para sa langit. Ngayon po kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw. Sa aming taon namin sa pasal sa amin. Ang paintulog sa ay diyang paintulog. Mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Jesus sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin araw-araw. Gawain mo aming mga sala. Patawad namin ang kakasala sa amin. Huwag mo kami ay sa tukso at mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you po. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kaya pa. Quote. Ito ang kordero ng Diyos, si Jesucristo, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyaya sa pagtanggap ng kanyang mapaligtas na tingin. Panginoon, Hindi ako karapat. Dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako muli. Kung wala kami sa naliktura ang pamilya at sa loob ng sandali sa pamilya. Tubo mo. Bata. Ito nga po mga kabida, nakatapos na para komunyon ang ating sa ating buhay. Ninyo, ang ating pamangkin. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan, upang ang kagandahang loob namin madagdagan, sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan, na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po muna lahat. Inaanyayahan ko ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan para sa buwan ng Setyembre. Lahat po lang may kaarawan sa buwan ng Setyembre, lumapit po dito sa unahan. At ganoon din po yung mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal para po sa special blessing. Lumapit na po kayo dito. Birthday? Birthday. O sino yung mga couple na may wedding anniversary ngayong buwan? Wala? Kayo? Hindi ka na couple. Couple ang sabi. Yoda. Gloria. Yoda na. Yoda na pinili pa rin. Ipanalangin po natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ngayon ng kanilang mga kaarawan ngayong buwan ng Setyembre at ang mga mag-asawa na nagdiriwang din ng kanilang wedding anniversary ngayong buwan. Ama naming mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at kaloob mong pag-ibig sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan. Naway patuloy mo silang puspusin ng iyong pag-ibig upang mapanatili sa kanila ang pag-alab at pag-init ng pagmamahal upang maglingkod sa kanilang kapwa. Paspasan niyo rin po ang mga mag-asawang nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary ngayong buwan. Panatiliin mo silang tapat sa isa't isa at patuloy silang nananatili sa iyong pagsunod sa